Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, Duterte bumwelta na harapang sinubuan ng katotohanan. Tolentino at Amy iyak. Nako, patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin. At bibigyan ng komento mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, itong dalawa pong ito, no? Si Francis Tol at si Senator Amy Marcos. Nako, itong dalawa po ay talagang nakita at nasaksihan po natin kung paano po nila suportahan, no, ang mga Duterte, or let's say especially, no, si PRRD at BP Sara, mga kababayan. So nakita po natin kung paano rin po sila bumaliktad. Yung sinasabi nga ng ibang namamangka sa dalawang ilog, no? Itong si Francis Tol at si Amy. Nako mga kababayan, para sa akin po hindi lang po sila namangka, nangisda pa rin, nagisda po rin sila, no? Nangisda sila sa dalawang magkabilang ilog. Nako, eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Si Senator Tol Tolentino at Senator Amy Marcos. Malalakas po, no? Karamihan po ng mga anong tawag diyan, re-electionist, yung mga kasalukuyang senador na tatakbo bilang senador. Karamihan po 'yan na winning, no? Bihira po yung matalo, pero dahil sa ang ginawa ng dalawang ito na pamamangka sa dalawang ilog, kay Senator Amy, talagang nasa sentro siya niyan kasi, 'di ba? Nasa sentro siya niyan ng pamamangka na yan dahil sa siya yung siya talaga yung dahilan kung bakit naligawan nila yung si Sara Duterte. Tapos nung panahon ng inaatake na, nung panahon na winawalang hiya na, gusto nang tablahin para sa kapakanan ng Kamag-anak Incorporated. Hinboki rin, hindi rin ipaglaban si Sara Duterte. Kaya noon pa, no, talagang inano na namin na yan ang isa sa numero unong mangga. Si Tol, takang-taka kami sa iyo, Tol. Totoo lang, Tol. Nagtataka talaga kami sa iyo kung bakit, katulad nga ng sinasabi ko, no. Si Amy talaga dati na yan, di ba? Gusto niya maging malapit sa mga Duterte, ayaw niya atakihin. Ako Kung baga mga kababayan, si Senator Amy Marcos talagang may rason po, no, kung bakit siya talagang dito kakampi. Kasi nga kapatid niya to, di ba? Kapatid niya to, bakit ka naman pipiliin? Hindi ka naman kadugo, di ba? Parang valid yung kanyang pagkampi dito sa administrasyon kasi nga kapatid po siya. Pero dito po kaya Francis Tol, yan ano kaya ang dahilan ni Francis Tol? Bakit niya iiwan ang mga Duterte? Wherein nakikita naman po natin, no, na ganito ang nangyayari sa ating bansa. Parang lumala yung ating bansa, di ba? Gusto sana natin makita, no, yung side ni Francis Tol, kung bakit niya kailangang kumampi sa mga Marcos or sa administrasyon. Sana maitanong isang araw, no, before election, sana maitanong po yan ng mga mainstream media, no, para at least malaman, kasi tayo hindi naman tayo makapagtanong ng direkta, di ba? Sana nga lang maitanong yan ng yung mainstream media para at least malaman ng taong bayan kung bakit siya pumunta, no, sa administrasyon at hindi niya kinampihan yung mga Duterte. So, pero mga kababayan, parang blessing in disguise na rin po yan, di ba? Kasi mas maaga po natin nalaman na ganito pala ang prinsipyo ni Francis Tol, di ba? Sinasabi nga kanina ni Sir Badong Arateles
na yung mga re-electionist ay malakas po yan. Pero sa palagay niyo po ba malakas talaga si Francis Tol? Ha? Sa palagay ko nanalo lang naman siguro ito kasi ginamit rin si dating Pangulong Duterte, di ba? Sumakay siya sa kasikatan ni dating Pangulong Duterte. Ginamit niya po sa madaling salita. Parehas po sila ni Senator Amy Marcos, mga mangga. Mga manggagamit at magaling po itong mamangka, mga karibyo natin. Biruin mo, sa dalawang ilog sila namamangka at di lang namamangka, nangisda pa. Di ba? Magagaling po ang mga ito. Nakikita ko yun, laro ng pamilya Marcos na kahit sinong manalo, meron pa rin silang kapit sa, kunwari, na sila. Ayaw na sa kanilang namamayan. Meron pa ring Marcos na nakadikit sa posibleng babalik na Duterte sa Malacanang, di ba? Ginagawa na po 'yan ng mga pamilya. Karamihan po sa mga mayayamang pamilya sa mga probinsya. Pag kayo po umikot sa mga probinsya, makikita niyo po yung mga political clan. Meron pong magkakamag-anak rin halos yung mga magkakalaban. Para sino man ang manalo sa kanila, hawak pa rin nila yung probinsya, hawak pa rin nila yung syudad. Ganun po yung laro diyan, di ba? Kaya wala akong nakikita kakaiba sa ginagawa ni Senator Amy. Kaya lang, ang problema, Senator Amy, dahil hindi na po yan po pwede ngayon, Senator Amy. Kasi matindi na po yung hindi ka na pwedeng Marcos ka tapos at the same time maka-Duterte ka pa rin. Never na po yan. No? Kasi malala na po eh. Talagang meron ng markahan eh. Ang swerte naman po ni Senator Amy Marcos. Diba? Matapos yung, di ba? Ano bang matatawag natin kay tama nga po yung sinasabi ninyo na mangga at saka trahidor na kaibigan, di ba? At ito pa mga kababayan, disadvantage. Ito, disadvantage naman tayo. Dito po sa nila sa slate nila. Dito sa mga membro, no, ng kanilang slate ngayon, Bagoong Pilipinas, no? Ang lang po nito, kasi iba-iba po sila ng coalition po ito eh. Iba-iba po ng mga partido, no? Kung may mananalo man dyan, for example lang, nanalo silang lahat. Alam niyo, magkakagulo lang ito eh. Magkakagulo lang ito sa Senado. Bakit? Magkakaiba po sila ng prinsipyo eh. Diba? Hindi po iisa ang kanilang ipinaglalaban. Parang tama yung sinasabi ko last vlog, 'di ba, about dun sa slate nila, 'di ba, na naggagamitan lang po ang mga ito. Wala po tayong magagawa, mapapala sa mga ganitong klaseng tao na tumatakbo ng paiba-iba, tumatalon sa ibang bakod or 'di ba? Sumasa kabilang bakod bawat eleksyon. Parang ang lumalabas niyan wala kayong prinsipyo. Diba? At ginagamit niyo lang yung kasikatan ng ibang ka-member ninyo. Para matakpan yung mga kalokohang ginagawa ninyo. Kakampi kayo doon sa medyo nakikita ninyong mabuti para matakpan yung ginagawa ninyong kalokohan. Like for example na natin, kasi totoo naman ito, di ba? For example, Senator Bong Revilla, di ba nakulong po yan sa pork barrel scam? Tapos itong si Senator Lito Lapid, very silent po yan sa sa Senado, pero ngayon umingay po yung kanyang pangalan, pero sa kabulastugan nga lang. Di ba? Akalain mo napakatahimik na senador, may ginagawa pa lang kalokohan. Diba? Paano pa kaya itong mga putak ng putak diyan sa Senado? Yun yung napakatahimik, gumagawa ng kalokohan, kayo pa kaya na kayang-kaya niyong pagtakpan, ipagtanggol ang inyong sarili, diba? Saan mga kabayan, markado po yung Bagoong Pilipinas slate, sa mga DDS, sa mga Duterte supporters. Kahit hindi vloggers, mga kababayan, as long as you are a supporter ng mga Duterte, markahan nyo po yung mga
kasali sa bagoong Pilipinas slate nila. Okay? Para at least habang malayo pa po yung habang malayo pa yung eleksyon, pag-aralan niyo na po kung sino, kung mayroon man kayong napupusuan, sige. Pero mas maganda sana kung wala po. Diba? Yun, nangangampanya. Hindi po ako nangangampanya, nag-aano lang ako. Opinion lang po mga karabin natin Para sa akin po, mas maganda, mas maaga nating kilatisin ng mga to kung mayroon ba itong kalokohan na ginawa, di ba? Kung anong history ng pamilya nito. Yan, pati pamilya na tuloy na nadadamay sa mga kalokohan ng mga to. Dati, angasan pa lang. No? Angasan pa lang nung araw. Pagitan ng mga Duterte at mga Marcos. Ngayon po, talagang totally, irreconcilable na po yan. Kaya kayo, instead na namamangka sa dalawang ilog, pareho kayong iiwan. No? Ako naniniwala ako majority ng mga Duterte supporters, kahit hindi po mga kulto ni Digong, naniniwala ako majority ng Duterte supporters hindi naboboto ng apelyidong Marcos at Romualdez, no? Nakilala na natin yung pamilya na yan. Kahit po yung mga sinasabi ko, noon lamat lang, ngayon talaga bitak na. Talagang hiwalay na hiwalay. Di ba? So hindi ka po pwedeng Marcos ka, hindi mo tinatanggal, wala na hindi mo pwedeng maipagpag yung pagiging Marcos mo. Remember, Amy Marcos, siya yung leader ng mga Marcos, di ba? Meron lang silang power struggle ng mga kapamilya niya ngayon. Sila lang meron silang pero Marcos pa rin yan, kahit na anong gawin. Sa tindi ng galit ng mga Duterte supporters sa ginawa nyo kay Sara, lalo na kaming mga talagang sumama sa unity team, no? Hindi nyo kami mapapaboto ng Marcos at Romualdez, pati Araneta at Rojas. Talagang pangit mang isipin. Pangit isipin talaga. Yung sinabi ni Normy Suarez na yung kasalanan ng ama hindi po pwedeng maging kasalanan ng anak. Pangit mo man sabihin na kasalanan, namamana po pala. Namamana po pala sa dugo pala yan. Nasa dugo na pala yan, no? Sa bagay, sino ba namang hindi nagsabi ng ganun? Na namamana ang ugali, no? Namamana po kumbaga, mahirap po ipaliwanag. Sa siyensya nyo na lang itanong. Marcos pa rin yan. Balibalik ta rin nyo man yan, no? Hindi man ako scientific na nagsasalita, pero kayang patunayan niya na science na iba yung dugo, no? Iba yung genes na napapamana. So, kung normal lang sa pamilya na yan, yung ginawa ng tatay nila noong araw, wala silang nakikitang mali. Di gagawin at gagawin lang din nila. Katulad po ng panunupil sa mga bawal ka mag-rally-rally. Puta, daig pa nila yung tatay. Yung tatay, nayaan lang mag-rally. Hinaharas nga lang. Ngayon, bawal magmaisog. Iba lang ang paraan. Hindi sinasabing bawal kayo. Pero may nauna na sa inyo. Meron ng traction. Meron ng ire-repair. Ire-repair yung pagraralihan nyo. Di ba? Ibang klase rin. Anyways, ganyan talaga buhay. Kaya nasa dugo yan. Kaya kung Marcos ka, hindi na namin boboto. Ngayon, tinitignan ko yung reaction ng mga BBM vloggers. Ayaw din. No? Ayaw din kay Amy ng mga BBM vloggers. Yun yung sinasabi ko na So yan mga kababayan, kung ayaw nila, paano na? O yan na nga yung sinasabi mga karabin natin na baka sa bandang uli, wala na ito si Senator Amy, wala nang maniniwala kay Senator Amy Marcos, di ba? Sa sobrang niyang pagiging nasa safety, di ba? Para panigurado. Sa sobrang niyang sigurista, sigurista. Sa sobrang niyang sigurista at na magkaroon ulit ng kapangyarihan, ito parang ang lumalabas nito wala na tuloy siyang kakampi. Diba? Kasi galit sa kanya yung mga BBS. Pag pumunta naman sa BBM vloggers, titirahin din siya kasi kumakampi siya sa mga Duterte. Diba? Kasi ang tawag dyan, wala po kasing paninindigan. Or manggagamit nga po mga karabin natin. Yun lang ang hindi niya nakita. Akala niya siguro magiging advantage yun. Kasi Duterte, makakahatak pa rin siya sa Duterte. Pagdating sa Marcos pa rin siya, makakahatak pa rin. Pero ang problema, nalilito na po ang taong bayan. Baka sa sobrang lito ng taong bayan, ay
i-wash out na po ito sa inodoro. Ha? Si Senator Amy Marcos. Sa palagay niyo po mga karabinal, posible po bang mangyari yan kay Senator Amy Marcos? Marcos pa rin eh. Kampi pa rin sa Duterte. Ngayon, nalilito na ang taong bayan. Kanino ka ba talaga? Sino ka ba? Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Para kanino ka? Marami ng tanong ang taong bayan patungkol sa inyo. Dito naman kay Francis Tol, di ba? Kay Francis Tol naman, mga kababayan, duda rin ng taong bayan. Di ba? Ang malaking tanong dito kay Francis Tol, bakit pinili niya ang Marcos admin, di ba? Samantalang nakikita niya naman kung ano po ang nangyayari sa ating bansa. Yun yung tanong Bakit niya pinili ang Marcos admin? Ngayong nakikita niya naman yung nangyayari sa ating bansa. So mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito, right? Maraming salamat po.